Good evening. Masaya ba kayo? Masaya kayo dahil na-bless kayo sa lahat ng mensahe at sa lahat ng mga activities ninyo? O masaya kayo dahil finally, uuwi na rin kami, Pastor, at di na po namin kayo makikita? O ang feeling po ay, sana po, Pastor, isang linggo po ito kasi bitin. Wow, amen. Ang sarap naman po niyan sa pakiramdam, amen. Sana all lahat ng young people katulad po ninyo sa buong mundo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ano po yung mensahe po natin nung first night? Amen. Know your enemy. Tandaan ninyo, mga kapatid, mga anak, mga ate, mga kuya, kayo po ay hindi magkakaaway. Tayo ay hindi magkakaaway. Hindi nyo kaaway ang pastor nyo. Well, in fact, gusto ko pong encourage kayo na mahalin nyo ang pastor nyo, mahalin nyo ang church nyo. Sana kapag ka mayroong negative at kumakalaban sa pastor at hindi may respeto sa pastor, dapat tayo yung unang-unang nakikipaglaban at dumedepende para sa ating pong pastor. Amen? Ang kalaban po ninyo ay hindi po yung kaibigan nyo. Amen? Wag po nawang maging defeated yung purpose ng camp na ito. Alam nyo, beginning the day when you decide na pumunta kayo sa camp na ito, tandaan nyo, mga anak, mga ate, mga kuya, si Satan gagawin niya lahat para hindi kayo makarating sa camp na ito. Amen? At kagabi po, ano po yung title po ng ating pong mensahe? Briefing in Battle. Ano po yung simple briefing in battle? Kapag ka nag-apply po kayo ng trabaho, napakaraming briefing yan. Napakaraming lessons yan. Napakaraming kailangan ninyong take notes, pag-aralan. But a simple message last night na binigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, napakasimple ng mensahe. Yung briefing in battle, ang kailangan po ninyo, mga kapatid, mga ate, mga kuya, mga anak, ay pinakamahalaga yung panalangin. Amen? Yung mga pastor po dito, lahat ng pastor dito, lahat ng mananampalataya, members, lahat po tayo dito, we are all a product of prayer. Bunga po kayo ng panalangin. Amen? Pangalawa po, prince ko po sa inyo, mahalaga po yung Word of God. At natadtad na kayo, amen? May preaching pa rin sa umaga, at yun po ay blessing. Pero, napansin nyo, ang sarap pong ino-observe ko lang po kayo sa camp na ito, pero mayroon po siyang variety. Ibig sabihin, iba-iba kumbaga, iba-iba yung halo, iba-iba yung content, iba-iba po yung mga activities ninyo, at napaka-blessing. Isipin niyo yung mga anak ko, hindi naman sana magka-camp. Gusto namin, hindi pa po kami nakapunta at nakadalaw sa iba-ibang lugar dito. Gusto naming makapasyal sa iba-ibang lugar, pero yung mga anak namin, hindi namin sila maisama kasi na-bless sila sa camp na ito. Amen? At hindi po ako interesado na kahit na hindi kami makapasyal, pero yung mga anak namin, mag-stay sila dito at makapakinggan po nila yung Word of God at yung maraming mga activities na ginagawa, that will count. That's the main thing. Amen? Amen. At ang pinakamahalaga, mga anak, mga ate, mga kuya, yung faithfulness. Amen? Amen. Baliwala ang camp na ito kung kayo pagkatapos ng camp na ito o pagkatapos pa lang ng gabing ito o bukas, mga ate, mga kuya, sa Sunday, wala agad kayo sa church. Marami yung may nagpaplano na sa inyo. Pastor, pag uwi namin bukas, Sabado at Linggo, matutulog lang po ako sapagkat hindi ako nakatulog ng maayos. Wala akong ibang gagawin kung hindi kakain lang ako ng gusto kong kainin sapagkat hindi rin po kami nakakain ng maayos.
Alam nyo, habang bata pa kayo, kapapalad ninyo sapagkat totoo yung sinabi po ni Pastor Eli, ni Pastor Josh. Alam nyo, kapapalad nyo. Kasi yung iba po sa inyo, pumunta dito, libre po ang campi. At kahit na nagbayad kayo, iniisip-isip po namin ni Ate Kate ninyo, yung 350 sa 4 days, pagkatapos ang sasarap ng kinakain ninyo. Parang hindi pa rin makatwiran yung 350 eh. Alam niyo sa Zambales kung ilan ang campi po namin? Per camper, mababa po yung 500 pesos. At yung 500 pesos na yon per camper, mayroon pang subsidy yung mga pastor. Nag-aambagan pa yung mga pastor ng libo-libo para lang malesen pa yung gastusin sa camp. But because of your souls and because of your life, makita lang po namin kayo at the end of the day na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi man kami makabalik, hindi namin alam kung makakabalik pa kami dito sa Marinduque. Pero kung makakabalik man kami dito o hindi man, balang araw magkikita tayo dun sa langit. Amen. At kakamayan ninyo si Pastor JP. At sasabihin ninyo, Pastor, ako po yung isang young people na nag-attend sa camp, na naging church planter, na naging missionary, na naging pastor's wife, na naging worker ng church, na nag-support sa aking pastor sa init at lamig, sa hirap at ginhawa. Tinulungan ko po yung aking pong pastor, yung church namin. Mga kapatid, it's priceless. Amen? Amen. Kaya yung mensahe po ngayong gabi, mga kapatid, we will go directly to conclusion. Amen? Amen. Ito po ay patapos na. Pero sa biyaya ng Panginoon, my prayer ay lalo pa po tayong pagpalain ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang po sa salita po ng Panginoon. And for the final night, mga kapatid, ay buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia sa Ephesians chapter 6, beginning verse 11 down to verse 13. Muli po, maraming salamat po sa buhay po ni Pastor Eli at ni Ma'am Modi, ganun din po ni Pastor Joshua at ni Ma'am Lois, ni Pastor Ray at ng kanyang may bahay, Pastor Garrett ng kanyang may bahay. Sa lahat po ng nagsasakripisyo po sa ating pong kusina, thank you so much po sa napakasasarap pong pagkain na binibigay niyo po at niluluto niyo po. Amen. Palakpakan niyo nga po yung mga cook ninyo. Hindi po madali ang magluto sa kusina. Basahin po natin ang ating pong mensahe, ang salita ng Panginoon ngayong gabi pong ito. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 11, ang sabi po ng salita ng Panginoon, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na may-ari ng buhay at nagpahiram ng buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat mayroon pong ministry na katulad po nito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat mayroon pong nagbigay ng buhay dito po sa island of Marinduque, Panginoon. Lord, kung wala po kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, wala kami, Panginoon. We are just trusting with Thy precious grace and mercy, dear God. I pray na nawa, Panginoon, katagpuin niyo po kami sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita ngayong gabing ito. At ano pa man po ang parte, Panginoon, ng aming pong serbisyo, Panginoon, sa last night, Panginoon, until tomorrow for the final day, I pray, Panginoon, na bakuran niyo po kami ng inyo pong presensya at pagpalain, Panginoon. Kailangan namin kayo, Panginoon.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Si Apostol Pablo, dito po sa ating pong final message tonight, ay Apostle Paul turned the battle cry into a battle plan. Pakinggan niyo po. Apostle Paul turned a battle cry into a battle plan. We must not only prepare ourselves for the coming battle. Hindi lamang po ipiprepare natin yung mga sarili po natin sa mga darating pang pakikipagbaka. Alam nyo mga kapatid, huwag nyong isipin na nagsimula na agad yung inyo pong battle sa buhay bilang mga anak po ng Panginoon. Magsisimula pa lang po yung battle. And in every day of our lives, tandaan ninyo, mayroon po tayong battle na kailangan po nating tayuan, kailangan po nating labanan sapagkat ang Satan na ating pong kalaban, mga kapatid, he will do everything para tayo po ay mawala dun sa right track. Ano po yung right track, mga kapatid? Dun po sa tahaking, sa takbuhin na gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya dun sa mga previous messages po natin, mga kapatid, I am able to emphasize to you deeply that kailangan po nating malaman at matutunan ang ating pong kaaway sapagkat ang dyablo po ay tuso, mga kapatid. Amen? Until tonight, hanggang ngayon sa mga oras na to, mga kapatid, gagawin at gagawin lahat ni Satan para ikaw ay mawala doon sa kalooban ng Diyos at sa nais ng Diyos sa buhay mo. Amen? I entitle my message, our message tonight, The Battle Plan. Amen? The Battle Plan. The plan for right decision and the plan for right dedication. Nais ko pong makita ninyo that the battle plan has 3 parts. Tingnan niyo po ang inyo pong mga Biblia, doon po sa verse 11. Ito po yung 3 parts of our message tonight. In verse 11, ang sabi po ng salita ng Diyos, in verse 11, put on the whole armor of God. Basahin nga po natin lahat sabay-sabay para makapagbasa po kayo in verse 11. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in verse 11, ready now, begin. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Number 1, doon po sa plan, or let us consider each part of the plan. Kailangan po ninyong malaman each part of the plan. Number 1, ay yung pong sinabi niya sa verse 11, put on the whole armor of God. The first part of the battle plan is to put on the whole armor of God. Apostle Paul, mga kapatid, states this instruction twice. Doon po sa Ephesians, mababasa po ninyo yan doon sa verse 11 and verse 13. Ang sabi niya, put on the whole armor of God and take up the whole armor of God. When Apostle Paul wrote this word, he was in prison. Isipin ninyo, si Apostol Pablo, mga kapatid, nung ini-encourage niya yung mga believers to put on the whole armor of God, he was in prison in Rome. Ngayon, paano kayo magre-rejoice? Paano kayo magsusulat pa ng salita ng Panginoon? Paano kayo magwo-worship pa? Nandun ka sa kulungan. Pero the Bible says, even in prison, Apostle Paul worshiped the Lord. Even in prison, Apostle Paul will do everything just to glorify his Savior, no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Hindi ba yung Philippian jailer, nung nag-start sila Apostol Pablo na nanalangin at nag-worship, hindi ba nagkaroon ng lindol? At ang ginawa nung Philippian jailer, alam nyo bang kinuha niya yung sword niya? At hindi po niya para kalagin yung mga tanikala nila Apostol Pablo at ng kanyang kasama. Ang gagawin ni Apostol Pablo, ang gagawin ng Philippian jailer, papatayin niya yung sarili niya. Sapagkat natatakot siya.
But at the end of the day, the Bible says that Philippian jailer got saved. Amen. Alam nyo, in deepest situation of our lives, in darkest situation of our lives, God can still use that situation for your loved ones, for your friends, or anyone that you know to get saved. To be saved. Amen? Kaya mga kapatid, hindi po solusyon sa buhay ng tao, nating mga tao, na inyong mga bata, na kapag ka mayroon kayong problema, magpapakamatay ka. Maglalaslas ka. Wala pong ganon. Pupunta ka dun sa dagat at magpapakalunod ka. Aakyat ka dun sa pinakamatas na parte ng bundok at tatalon ka. Hindi po yung solusyon. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, put on the whole armor of God. Pero alam nyo, kung pag-aaralan yung mabuti yung encouragement dito ni Apostol Pablo, ang sabi niya, anyways, hindi po natin kailangan talaga yung armor na binibigay ng Diyos. Pastor, paano nyo nasabi yun? Parang out of context kayo. Hindi po. Alam nyo kung pag-aaralan po ninyo ng malalim ito, itong verse 11, that whole armor of God is no other than God Himself. Ang Diyos mismo, ang siya pong nag-a-armor sa atin. Hindi ba may nag-preach dito? Ang sabi niya, si David at Goliath, nung hinahamak po ni Goliath yung bayan ng Diyos, tinawag pa nga niya silang, hindi ko na po sasabihin yung word. Ano? O, tingnan nyo, kayo nang nagsabi. Hindi nga masabi ng pastor eh. Pero ang sabi niya, kung mayroong tatalo, when he defies yung army of God, ang sabi ni Goliath, kung may tatalo sa akin, yung bayan namin ay maglilingkod sa inyo. Alam niyo bang si David hindi naman pumunta dun sa lugar na yun para makipaggera, para makipagpatayan? But when David heard na yung Goliath na yon ay minabalik niya yung Diyos niya, ang sabi ni David, kahit bata ako, kahit maliit ako, ang sabi niya, kasama ko ang Diyos ko at lalabanan kita at tatalunin kita. Amen? Hindi ba't si Goliath ay punong-puno ng armor, magsimula sa yung helmet, yung natukoy po doon sa mga huling verses, doon sa Ephesians, kompleto siya. Marahil hanggang daliri, mayroon pong cover si Goliath, mayroon siyang armor, lahat kompleto. Actually, hindi na nga kailangan ni Goliath yun eh. Sapagkat napakalaki niyang tao. Hindi ba? Pero naka-armor pa rin si Goliath. Anong ginawa nung kapatid ni David? Nung sinabi niyang lalaban si David dun sa Goliath na yun, ang sabi nung kapatid ni David, umuwi ka na. Matulog ka na lang. Ha? Wala kang experience at hindi ka man lang lumaban kahit na minsan sa buhay mo at sasabihin mong lalabanan mo si Goliath? Eh yung mga kapatid nga ni David na mga soldiers talagang sila po ay bihasa na at sila ay nahasa na sa pakikipaggera. Pero si David, wala po siyang experience sa battle. Alam nyo, David is just a simple shepherd. Pero habang nag-aalaga siya ng mga tupa ng kanilang pamilya, ang sabi ng Bible, kapag ka mayroong mababangis na hayop, ay ipinaglalaban niya yung kanyang mga alaga at nadidefeat niya yung mga mababangis na hayop na yon. Kaya kahit na maliit ang tingin ni Goliath sa bayan ng Panginoon at sa lingkod ng Diyos, pero si David, ang tingin niya sa kanyang Diyos ay hindi maliit. Amen? Hindi ba't sinutan si David ng armor? Anong ginawa ni David? Hindi ba't hinubad niya yung armor? At hindi po gumamit si David ng sword. Anong ginamit ni David? Kalapate? Palapate? Palapate. Tingnan nyo. Ano? Palapatik. Nakuha ko na? O, pwede na ako dito sa Marinduque. Gumamit siya ng tirador. Pero pag-aralan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga ate, mga kuya,
Palagay nyo, paano natumba si Goliath? Ha? Nung ginanon ni David yung kanyang tirador, pa! Hindi ba tumama sa kanyang forehead? Pag natamaan ka dito, paano ka tutumba? Padapa ba o patihaya? Patihaya. Alam niyo kung paano tumumba si David? Ha? Padapa. Ay si Goliath. Ang sabi po ng mga Bible scholars, actually, hindi naman po nasaktan si Goliath dun sa tirador ni David, yung sa bato. Alam niyo yung ginawa? Binatukan siya ng Diyos. Ha? Sa sobrang pagmamalik niya sa bayan ng Diyos, sa sobrang pagmamalaki niya sa Diyos natin, mga kapatid, alam niyo yung ginawa ng Panginoon, binatukan ng Diyos si Goliath. Amen? In putting the armor of God, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-hesitate, huwag kayong magdalawang isip na isuot yung armor ng Panginoon sapagkat saan man laban sa buhay ninyong paglilingkod sa Diyos, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Hindi kayo iiwan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, I will not leave thee nor forsake thee. I will not leave thee comfortless. Ang sabi ng Bible, greater is He that is in us than he that is in the world. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kapatid. So take the armor of God. Hindi ko po nakita kung anong oras tayo nagsimula. Na-check nyo ba? 7:02. Okay, magaling si Kuya. Second point, hindi lamang po put on the whole armor of God in the battle plan. Number 2, dun po sa verse 11, ang sabi niya, that ye may be able to what? To stand. Amen? Yan po yung ating pong second point. That ye may be able to stand. Whenever we imagine a battlefield, we think of two opposing armies facing off each other. Ano po yun? In the battlefield, tandaan ninyo, mayroon pong sound. Amen? Marami po kayong maririnig. At sa mga tunog pa lang ng mga marcha ng kalaban, halos manginginig ka na sa sobrang takot at hindi ka na makakatayo. Tama? Hindi mo pa naririnig yung mga turotot nun, marcha pa lang nanginginig ka na. Ang sabi niya, that ye may be able to stand, mga kapatid, na ikaw, matuto kang tumayo. Alam niyo bang yung armor kapag ka hindi ka sanay at sinuot mo yon, ang mangyayari sa'yo, matutumba ka. Sa sobrang bigat po nun. Amen? Pero nais tayong turuan ng Panginoon ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi lamang po to put the whole armor of God, but ang sabi niya, to stand your ground for Christ. Remember, si Gideon, nung tinawag siya ng Panginoon kasama ng kanyang armies, ilan po yung army ni Gideon nung tinawag siya ng Panginoon? Ilan? Kung maalam kayo sa Biblia, bago maging 300, ilan? 32,000. Hindi ba? Tapos ang sabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin yan. Naging 22,000. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin yan. Hanggang sa naging 10,000. Ang sabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin yan. Alam niyo, nanginginig na si Gideon eh. Bakit? Hindi na nga makatayo. Pambihira, ilan yung kalaban mo pagkatapos yung 32,000, wala pa nga sa kahit na kalingkingan ng kalaban eh. Madami, yung 32,000, hindi pa nga lalagnatin yung mga kalaban eh. Tapos babawasan pa ng Panginoon. Pero inabot ng Panginoon yung bilang ng armies ni Gideon sa tinatawag na 300. Kaya nga tinawag na Gideon 300. Pagkatapos yung 300 na yon, ang kanilang sandata, alam nyo kung ano? Yung mga nakakalam, anong sandata nila? Pitsil, trumpet, ano pa? Lampara. Hindi ba?
Paano ka makakalaban ng ganon? Sige nga. Kahit na ipukpok mo yung pitchel sa... Hindi ba? Kahit na ipukpok mo yung pitchel sa kalaban ng 10 beses, hindi mamamatay yun eh. Amen? Pero si Gideon, tumayo siya para sa kanyang Diyos. Para sa Panginoon. Amen? Remember tonight, young people, God is looking for young people who are able to stand for Christ. No matter what, kahit na anong mangyari sa mundong ito, ikaw ay tatayo, maninindigan sa tama, sapagkat alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Mga ate, mga kuya, mga anak, kahit mag-isa ka na lang, tumayo ka para sa Panginoon. Kasi tandaan mo, hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Alam niyo yung kwento ng footprints in the sand? Ha? Hindi ba yung footprints in the sand? Nung una, na naglalakad siya, ang sabi niya, ang daming yapak dun sa buhangin, dun sa lupa. Pero habang tumatagal na siya ay naglalakad, pakonti ng pakonti yung yapak. Hanggang nagulat siya, yung yapak, nag-iisa na lang. At sabi niya, hindi na ako makatayo, hindi na ako makapagpatuloy sapagkat wala na akong kasama. Pero ang hindi niya alam, kahit pala yung yapak niya, wala na doon. Alam niyo kung kaninong yapak yung natira? Sa Panginoon. Nakatayo pa rin siya, pero hindi na yung yapak niya. Karga-karga na siya ng Panginoon. Amen? Amen. Yung pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi niya tayo kailanman iiwan, tatayuan ka ng Panginoon. Amen? Amen. Ano po yung number 1 in verse 11? Ano yung title ng ating pong mensahe? The battle plan. Number 1 is put on the whole armor of God. Number 2, that ye may be able to stand. And last, yan, pwede na kayong mag-amen. Makakapag-amen na naman kayo. Last, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano po yung wiles? Para maintindihan po ninyo. Wiles is no other than yung mga trap. Amen? Yung mga traps po ni Satan. There are methods na kailangan po nating malaman how Satan ay parang minsan sa ating pong paningin, minsan tama kahit na mali. Amen? Saan natin madalas nakikita yung mga traps ni Satan? Number 1, na kailangan po ninyong malaman, yung traps ni Satan or the wiles of the devil, may kita natin yan, mga kapatid. I am sorry to tell you, number 1, yung mga traps and wiles of Satan are in the church. Nasa church po yan. Bakit? Mga kapatid, sa church, nandyan ang dyablo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, nung first day, hindi si Satan, hindi siya pupunta doon sa mga unbeliever. No. Si Satan, hindi siya pupunta doon sa mga mananampalataya na negative. Hindi siya pupunta doon sa mga Christians na walang puso sa gawain ng Panginoon. Ang pupuntahan ni Satan, mga kapatid, ay yung mga faithful. Yun talagang may puso sa Panginoon. Kaya nga pupuntahan ni Satan, hindi po yung mundo ang pupuntahan po ni Satan, mga kapatid, ay yung church. Amen? Sasabihin ni Satan, tignan mo, pag nagsasalita si pastor, laging wrong grammar. Yan po ang traps ni Satan. Tignan mo yung pastor, yung kanyang damit, pare-pareho, tuwing linggo. Tingnan mo yung sapatos ni pastor, nakangiti.
Tingnan mo yung pantalon ni pastor, may butas. Nakita nyo? Ang lahat ng nakita nyo sa church ay hindi po yung gloria ng Panginoon, hindi po yung salita ng Diyos para ikaw ay tumatag sa iyong pananampalataya. Ang pinapakita sa iyo ni Satan, lahat ng pangit, lahat ng negative. Pero kasama po yan dun sa wiles of the devil. Amen? Tanggapin niyo po yung katotohanan, totoo po ito. Amen? Pangalawa, yung traps of Satan or the wiles of the devil, mga kapatid, pupunta yan hindi lang sa church, hindi lang in the church, but in the family. Amen? Pag uwi ninyo sa mga bahay-bahay ninyo, pagkatapos, pagbaba ninyo ng gamit ninyo, wala na kayong ibang gagawin kung hindi matulog. Sasabihin ng nanay ninyo at tatay ninyo, bumili ka, magsaing ka muna, maglinis ka muna. Nay, tayo, pagod ako, kayo na lang po muna. Kukunin ni tatay at nanay yung 2x2, hahambalusin ka. At sasabihin sa iyo ng nanay mo, ano ba yan? Baliktad! Imbis na natuto ka ng maayos at maganda dun sa camp na yon, lalo pa yatang naging pangit ang pagpunta mo sa camp na yon. Nakita nyo? Sa family ninyo, pupunta si Satan doon at sisirain yung inyong family. Amen? Pero kung i-apply ninyo ang lahat ng natutunan ninyo dito sa camp na ito, at most importantly, sa Word of God, doon sa bahay ninyo, sa family ninyo, at magiging good testimony kayo mga kapatid. Tandaan ninyo, pakinggan nyo po yung sasabihin ni Pastor JP, hindi ka mahihirapang mag-invite sa miyembro ng family mo kapag ka nakikita ng pamilya mo si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen. Alam nyo mga kapatid, yung wala pong respeto, yung wala pong pagmamahal, yung walang paggalang, yung walang pagpapahalaga, tandaan ninyo, hindi po yan sa Diyos. Amen? Ang tinuturo ng Panginoon, maging tama at mapagtagumpayan natin yung wiles and traps of the devil. Amen? O sabihin nyo ngayon sa katabi nyo, huwag kang paggamit. Amen? Huwag kang paggamit kay Satan. Paggamit ka sa Diyos. Amen? Last, ano po yung mga traps ni Satan? Mga tactics ni Satan, mga wiles of the devil? Unang-una, sa church. Pangalawa, sa family. And last, sa ating pong personal life. The third primary target of Satan is your own personal life. Each Christian is nearly constant attack from the devil. Lagi po yan. Amen? Lagi po yan. Tandaan ninyo, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, habang nakaupo kayo ngayon dyan, walang ibang pinapaisip si Satan sa inyo ngayon kung hindi negative. Tama? Amen. Negative. Sasabihin ni Satan sa'yo, tingnan mo, dahil sa camp na yan, hindi ka na nakakasunod sa uso. Nakita nyo? Dahil sa camp na yan, hindi mo na alam kung anong balita sa Facebook. At yung kachat mo, hindi mo alam, i-break ka na at hindi ka na i-chat ulit. Bakit? Dahil nandito ka sa camp ng ilang araw. Hindi lamang po yung church ang sisirain ni Satan. Hindi lamang po yung family mo ang sisirain ni Satan. Tandaan mo, ikaw mismo sisirain ka ni Satan. Amen? But, mga kapatid, buksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 2, verses chapter 4. 2 Timothy chapter 4, And I close. Malapit na po tayo. 2 Timothy chapter 4, beginning verse 6 down to verse 8. Papasok po tayo sa tinatawag na decision and
dedication. Okay? Decision and dedication sa battle plan. Amen? Pinaliwanag ko sa inyo, kailangan nyong iput yung armor of God and then to stand. At kailangan nating mapagtagumpayan yung wiles of the devil. 2 Timothy chapter 4, verse 6, down to verse 8. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa verse 6, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." Ang sabi niya po sa verse 7, "I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." In verse 8, "Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing." The battle plan, decision, and dedication. This is the conclusion of the life of Apostle Paul. Mga kapatid, yung best decision na gagawin po ninyo sa buhay po ninyo ay magsisimula po sa camp na ito. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen. The best decision you are going to do and decide, mga kapatid, ay dito sa camp na ito. Kahit hindi po magpa-forward si Pastor Eli o si Pastor Josh dito sa harapan, pero kapag ikaw, nag-decide ka, na ikaw kahit anong mangyari, Pastor o Panginoon, kahit anong mangyari, magsimula sa araw na ito, sa gabi na ito, umulan, umaraw, anuman pagsubok ang gagawin ko at kakaharapin ko, ready na ako, Panginoon. Ibibigay ko ang buhay ko sa inyo. Hindi ako mananatili, hindi ako mananatili sa sarili ko, hindi yung sarili ko ang masusunod, bagkos ang masusunod ay ang kalooban mo. Amen? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, sa konklusyon ng kanyang buhay, sa lahat ng pinagdaanan niya sa ministry, mga kapatid, ang sabi niya, "Lord, I am ready to be offered." Amen? Hindi ba ang sarap niyan pakinggan? Ang sabi niya in verse 7, anong sabi niya? "I have fought a good fight." Nakipagbaka ko ng matinding pakikipagbaka, ang sabi niya. Hindi lamang po yun. Ang sabi niya, "I have fought a good fight, I have finished my course." Mga anak, mga ate, mga kuya, nais kong kumatok sa puso ninyo ngayong gabi. Dapat kung anong sinimulan nyong desisyon, lalong-lalo na pag-desisyon yan para sa Panginoon, tapusin ninyo. Amen? Ibig kong sabihin na tapusin ninyo hanggang dumating ang Panginoon. Till the day of Christ, till now, and till the day of Christ, dapat ang ating pong perspective, ang ating pong mindset, mga kapatid, that we will finish our course. Amen? At ang pinakamahalaga, we will keep the faith. Panghahawakan mo yung pananampalataya mo. Yun po yung kailangan natin sa battleground, sa spiritual warfare natin, mga kapatid. Yung pong mga Kristiyano, mga kabataan, na hindi po dapat, alam nyo, yung mga baluktot na kaisipan ninyo, dapat wag ninyong labanan at tayuan. Yung mga maling desisyon nyo sa buhay, yan ang dapat tigil-tigilan ninyo. But if you're going to decide to serve the Lord, na kahit na anong mangyari, Pastor, ako po, magiging blessing ako sa home church ko, magsimula sa camp na ito, you decide tonight, you dedicate your life, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Bakit? At the end of the day, mga kapatid, yung buhay na yan, babalik din sa Diyos. Why? Gusto ko kayong encourage. Ang sabi niya, henceforth, yung sa dedication, kailangan yung dedicate yung buhay nyo. Ang sabi niya in verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown. Alam nyo sa langit, sabi ko nga sa inyo, hindi naman sasabihin ng Panginoon sa'yo kung gaano kalaki yung, tatanungin ng Panginoon sa'yo kung gaano kalaki yung sakripisyo mo eh. Hindi naman tatanungin sa'yo ng Panginoon, Pastor,
Ate, kuya, ilan ba yung pera mo sa bangko mo kapag ikaw ay namatay na? Ilan yung property mo? Ilan yung sasakyan mo? Ilan yung tao na nabigyan mo ng malalaking halaga ng pera? Those things are temporary. Alam nyo, yung crown, yung ating pong paglilingkod sa Diyos at yung kaluluwa na nadala natin sa Panginoon. Amen? If you make a decision tonight na gamitin ng Diyos yung buhay mo, that's the best plan in your life. Yung mag-decide ka tonight, umiyak ka dito sa altar, sabihin mo, Panginoon, kahit mag-isa lang ako, ipapagamit ko ang buhay ko. I-dedicate ko yung buhay ko sa inyo. Amen? Bago tayo maghiwa-hiwalay bukas o ngayong gabing ito, hindi ko sasayangin yung gabing ito. Mga kapatid, you cry in the altar. At sabihin ninyo, Panginoon, sa susunod na camp, hindi lang ako mag-isa. Amen? Amen. Pastor, paano pag yung i-invite ko walang pambayad? Hindi, mahalaga yon. Huwag niyong isipin yung pambayad. Ang isipin nyo, mayroon kayong kaibigan, kapatid, kakilala na madala ninyo next year sa camp o dili kaya naman huwag nyo nang hintayin yung camp. Mayroon kayong madalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon sa church ninyo. Amen? Amen. Alam nyo, pag nangyari yan, yung bilang ninyong more than 50 ngayon, palagay ko, sa susunod na camp, pumunta kayo dito, hindi na kayo kasya dito. Amen? Amen. So, the battle plan, ito yung laban. Magplano ka to decide and dedicate your life to the Lord tonight.